Marshall Pick, Kabanata 4533. Makipagkasundo. Ano? Paanong ang sinuman sa mundong ito ay magiging napakatalino sa alchemy daw? Laking gulat ni Wolfgang Hua na siya ay medyo naguguluhan. Gumamit si Dan Chengzi ng recipe ng tableta na ginawa niya mismo para subukan si Yang Kai. Sa madaling salita, ang recipe ng tableta ay hindi alam ng sinuman maliban kay Dan Chengzi mismo, ngunit kahit na ganoon, nagawa ni Yang Kai na kopyahin ang recipe ng tableta ng buo sa mismong lugar. Isang bagay na ganoon ay masyadong nakakatakot na isipin. Napabuntong hininga si Dan Chengzi. Kung wala ang ganoong kakayahan, hindi niya kailanman maririnig ang Grand Dao Divine Tone o naiintindihan ang mga misteryo ng Medicine King Furnace ng ganoon kadali. Huwag mo na akong pasimulan sa mga recipe ng tableta na iniambag niya sa sekta sa mga nakaraang taon. Natigilan si Bailey Yunsang. Kung ganoon ang kaso, si Little Gao ang nagkamali sa pagkaunawa sa sitwasyon noon. Tumanggo si Dan Chengzi. Nasa 9th grade Earth Realm ang brat noon, kaya kailangan niya ng 10 Revolutions Clear Heart Pill para makalusot sa Heaven Realm. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga natitirang talento sa alchemy ay nasayang nang walang recipe ng tableta. Nagkataong narinig niya na ang Little Gao ay pupunta sa Heavenly Marshall City, kaya sinubukan niya ang iba't ibang paraan upang lapitan si Little Gao. Sa batayan ng pakikipagkompetensya sa alchemy, matagumpay niyang natutunan ang recipe ng tableta para sa 10 Revolutions Clear Heart Pill. Alam mo na ang sumunod na nangyari. Bata pa siya at mahina noon, kaya nang magtanong si Little Gao at magtulak ng mga sagot, sumabay lang siya sa agos at kahit papaano ay natapos ang mga bagay na kinilala siya bilang aking disipulo sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga twist at pagkakataon. Nagkatinginan si Bailey Yunsang at ang mga elder na walang imat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, sino ang mag-aakalang ang recipe ng tableta na pinagkadalubhasaan ni Yang Kai ay natutunan kaagad. Ang tanging makatwirang paliwanag ay ang isang senior expert mula sa Profound Pill Sect ay lihim na nagturo sa kanya ng recipe ng tableta sa nakaraan. At, ang senior expert na ito ay maaaring si Dan Chengzi lang, na gumagala sa labas ng sect noong panahong iyon. Hindi alam ni Bailey Yunsang kung tatawa ba siya o iiyak. Hindi katakataka na sinabi niyang aksidente ang pagpasok niya sa sekta. Ito ay naging totoo. Saglit na nag-isip si Yu Boyang sa katahimikan. Kung ganoon ang kaso, kung gayon ito ay isang magandang bagay para sa sekta. Nag-aalala lang kami na baka isa siyang especially iyan na ipinadala dito ng ibang sect para mangalap ng katalinuhan at sikreto ng Medicine King Furnace. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, siya ay walang kaugnayan sa anumang iba pang mga sekta. Sa kabaligtaran, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Profound Pill Sect disciple ay hindi na maitatanggi. Tumanggo si Wolfgang Hua. Tama ang sinabi ni Third Elder. At saka, hindi pa niya ipinakita ang kanyang martial strength sa lahat ng mga taon na sumali siya sa sect. Hindi dahil sa mga pangyayaring nagpipilit sa kanyang kamay, walang makakaalam kung gaano siya kalakas. Makikita na pareho siyang talentado sa martial at alchemic daw. Sinabi ni Dan Chengzi. Kaya ang Medicine King Furnace ay talagang kaakit-akit sa kanya, at kung bakit siya humiling ng ganoon kahapon. Paglingon kay Bailey Yunsang, ikinuyom niya ang kanyang kamao. Sect Master, sa palagay ko ay ayos lang na sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Pero, may ipapangako siya sa atin. Tumangala si Bailey Yunsang kay Dan Chengzi. Ano ang iniisip mo, little junior brother? Sinabi ni Dan Chengzi. Sa paglipas ng mga taon, naintindihan niya ang higit sa 100 ng mga recipe ng tableta mula sa Grand Dao Divine Tone ng Medicine King Furnace. Kung handa siyang ipagpatuloy ang pag-aambag sa sect, ito ay isang magandang bagay para sa Profound Pill Sect. Maaari nating hayaan siyang manatili sa restricted area sa loob ng 10 taon, ngunit kung may natutunan siyang bago, dapat niyang ibahagi ang lahat ng kanyang natuklasan sa Profound Pill Sect. Mula noong sinaunang panahon, ang Divine Armament Tournament ay ginaganap isang beses bawat 100 taon, ngunit gaano karaming tao ang aktwal na nakauunawa sa mga misteryo ng Divine Armament sa buong kasaysayan. Paano hindi ito isang malaking pagkakataon para sa Profound Pill Sect? Kung tutusin, walang ibang nakauunawa ng anumang bagay na mahalaga mula sa Medicine King Furnace maliban sa kanya. Hindi sumagot si Bailey Yunsang. Matagal siyang natahimik bago time na sinabi. Ito ay isang mahalagang bagay na kailangang pag-usapang mabuti. Hindi minadali ni Dan Chengzi si Bailey Yunsang nang marinig niya ang sagot ng kabilang partido. Iyon ay dahil alam niya na ang Profound Pill Sect ay walang ibang mapagpipilian maliban sa opsyong ito, maliban kung madaig nila si Yang Kai sa pamamagitan ng puwersa at masupol siya.
Habang nagpapatuloy ang pulong, binisita ni Yang Kai ang mga tao ng Void Spirit Sword Sect sa Profound Peel City. Si Su Changfa ay hindi nagbago kahit kaunti. Nasa 3rd grade Earth Realm pa rin siya, kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, tila tumanda na siya. Sa kabilang banda, ang pagtatanim ni na Hongshu at Gu Kangling ay tumaas ng malaki. Nasa 6th grade at 7th grade Earth Realm sila, ayon sa pagkakabanggit. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari nang dinala sila ng Profound Peel Sect sa Profound Peel City, ngunit malabo nilang maramdaman na may mali. Sa kasamaang palad, ang Profound Peel Sect ay mas malakas kaysa sa kanila, kaya wala silang kapangyarihan na lumaban sa anumang paraan. Ngayong muli nilang nakilala si Yang Kai, natural lang sa kanila na makarating sa ilalim ng usapin. Hindi nagpaliwanag ng detalyado si Yang Kai. Sinabi lang niya na hiniling niya sa sect na dalhin sila dito. Sa pagtingin bilang ang Profound Peel City ay isang lungsod na ipinanganak mula sa Profound Peel Sect, natural na ito ay isang mas magandang kapaligiran kaysa sa mga Backwater Mountain na sinasakop ng Void Spirit Sword Sect. Si Su Changfa at ang iba pa ay likas na nag-aalinlangan sa kanyang paliwanag. Sa mga sumunod na araw, sinamahan ni Yang Kai si Su Changfa at ang iba pang pamamasyal sa Profound Peel City. Ang pagmamadali at pagmamadali ng malaking lungsod ay lubhang nakasisilaw sa grupo ng mga tao na nagmula sa kanayunan, kaya ang lahat ay bago at kawili-wili sa kanila. 5 araw pagkatapos ng labanan sa loob ng Profound Peel Sect, personal na pumunta si Dan Chengzi sa cave mansion ni Yang Kai sa Fixed Moon Peak. Binabati ng alagad ang Hanord Master. Lumabas si Yang Kai upang batiin si Dan Chengzi, magalang na yumuko. Pareho nilang alam na ang relasyong master-disciple na ito ay isang komedya. Gayunpaman, hindi nagpabiya si Yang Kai na panatilihin ang magandang ugali. Ang kanyang mga aksyon ay lubos na nasiyahan kay Dan Chengzi. Bahagyang tumango, sinabi ni Dan Chengzi. Pumasok tayo sa loob at mag-usap. Dito tayo, Hanord Master. Iminuwestern ni Yang Kai ang kanyang kamay, tinatanggap si Dan Chengzi sa kanyang cave mansion. Pagkatapos, inutusan niya si Wan Yingying na magtimpla ng isang tsaa. Nagpadala siya ng messenger sa Heavenly Martial City 3 araw na ang nakalipas para sunduin sina Huarong, Yang Wei, at Wan Yingying na naiwan noon. Umupo ang lahat at nilasap ang halimuyak ng tsaa. Pagkatapos, nagtanong si Yang Kai. Hanord Master, pumunta ka ba dahil napagpasyahan na ng sekta ang bagay na iyon? Itinaas ni Dan Chengzi ang kanyang mga mata upang tingnan si Yang Kai at ibinaba ang kanyang tasa. Ilang araw ang nakalipas, nagdulot ka ng malaking kaguluhan at nasaktan ang hindi mabilang na mga miyembro ng sekta. Bagamat naging makabuluhan ang iyong mga kontribusyon, ang paglilibrera sa iyo sa parusa ay hindi mapapawi ang galit ng publiko. Dahil sa iyong pagsisisi at iyong katapatan na humingi ng kaparusahan pagkatapos ng katotohanan, nagpasya ang sekta na tanggapin ang iyong naunang mungkahi. Ang iyong parusa ay upang pag-isipan ang iyong mga pagkakamali sa restricted area para sa susunod na 10 taon. Nasiyahan ka ba? Nagmamadaling ibinuhos ni Yang Kai ang tsaa para kay Dan Chengzi sabay tawa. Napakasaya ko. Ibinaba ang kanyang teacup, itinaas niya ang kanyang kamao sa direksyon ng tuktok ng bundok kung saan nakatira si Bailey Yunsang. Talagang matalino ang Sect Master. Ang mga sulok ng bibig ni Dan Chengzi ay hindi napigilan ang pagkibot nang makita ang pananabik ni Yang Kai. Sa mundong ito, siya lang marahil ang taong labis na nasisiyahang maparusahan upang pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali sa loob ng 10 taon. Ubo. Bahagyang umubo si Dan Chengzi. Pero, may isa pang bagay na kailangan mong garantiya. Sinabi ni Yang Kai. Hanord Master, mangyaring magsalita. Kung may natutunan ka sa Medicine King Furnace, kailangan mong iulat agad ang iyong mga natuklasan sa sect. Siyempre, ang disipulong ito ay palaging ginagawa iyon. Sumang-ayon ka agad si Yang Kai. Sa sinabi nito, totoo na talagang mauunawaan ng isang tao ang ilang kaalamang nauugnay sa alchemy mula sa Medicine King Furnace. Gayunpaman, walang interes si Yang Kai sa naturang kaalaman. Bukod pa rito, ang mga natuklasan na ibinigay niya sa Profound Peel Sect ay kaalaman na matagal na niyang pinagkadalubhasaan. Sa kanyang oras sa restricted area, kailangan lang ni Yang Kai na magbigay ng peel recipe o alchemic daw na pagtuturo na wala sa mundong ito sa sect paminsan-minsan. Sapat na iyon para mapanatiling masaya sila. Mabuti, nagbuhos muli ng tsaa si Yang Kai para kay Dan Chengzi. Hanord Master, ang disipulong ito ay may isa pang bagay na kailangan ko ng iyong tulong. Agad na tiningnan ni Dan Chengzi si Yang Kai ng mapagbantay. Ano ito? Hindi kakaiba para kay Dan Chengzi na maging maingat. Kahit na nabuhay siya ng napakaraming taon, hindi pa niya nakilala ang isang freak na tulad ni Yang Kai. Paano kaya niya malulutas ang isang bagay na kahit ang maliit na halimaw na ito ay hindi kayang gawin?
Kaya naman maingat niyang itinanong ang tanong na iyon. Ito ay isang maliit na bagay para sa sekta. Ngumiti si Yang Kai. Tulad ng alam mo, ipinanganak ako sa Void Spirit Sword Sect, Hanord Master. Ito ay isang maliit at humihinang sekta na hindi nararapat na banggitin sa harap ng isang behemoth tulad ng Profound Pill Sect. Dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan dati, ang mga tao ng Void Spirit Sword Sect ay dinala sa Profound Pill City at ngayon ay nanirahan na doon. Tumanggo si Dan Chengzi. Alam ko ang tungkol dito. Nais mo bang i-escort sila pabalik ng sekta? Napangiti si Yang Kai. Napakahabang paglalakbay. Hindi mo ba naisip na ang pagtakbo pabalik-balik ay napakahirap? At saka, walang dapat makaligtaan sa siyam na backwater mountain na iyon. Iniisip ng disipulong ito. Dahil nandito na sila, maaari na rin silang manatili. Napakalaki ng Profound Pill City, kaya hindi dapat maging problema ang pag-aalaga sa buong Void Spirit Sword Sect. Tama. Si Dan Chengzi ay sumulyap ng patagilid kay Yang Kai, isang malalim na pakiramdam ng pagbabantay sa kanyang mga mata. Ipinagpatuloy ni Yang Kai, ilang taon na ang lumipas mula noong sumapi ang disipulong ito sa sekta. Napansin ko na walang pinag-isang pagpaplano sa Profound Pill City. Wala ring City Lord's Mansion, lalo na ang isang taong mamamahala sa pang-araw-araw na gawain nito. Bakit hindi mo italaga ang Void Spirit Sword Sect para pamahalaan ang lungsod? Agad na nagalit si Dan Chengzi. Ang laki ng gana mo. Hindi ka ba natatakot na baka hindi mo matuno ang kinakain mo? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Hindi malalaman ng isang tao hanggat hindi nila sinusubukan, ngunit anuman, mas mabuti pa rin ito kaysa magutom. Magsasalita pa sana si Dan Chengzi, ngunit itinaas ni Yang Kai ang isang kamay para pigilan. A 50-50 split. Ang Void Spirit Sword Sect ay isusumit sa Profound Pill Sect at tutulong sa Profound Pill Sect na pamahalaan ang Profound Pill City. Ang mga kita ay hahatiin ng pantay sa magkabilang panig. Ang mga salitang gustong sabihin ni Dan Chengzi ay pinilit na bumalik sa kanyang bibig. Matagal siyang natahimik bago muling nagsalita. Ang Profound Pill City ay isang malaking lungsod na maaaring kumita bawat araw. Ito ay hindi bilang kung ang sekta ay walang kamalayan sa katotohanan iyon. Pero, alam mo ba kung bakit hindi nag-abala ang sekta na magtalaga ng isang tao na mamahala sa lungsod? Pakiusap, paliwanagan mo ako, Hanord Master. Sumagot si Dan Chengzi. Nagsimula ang Profound Pill City bilang isang lugar ng pagtitipon para sa mga taong dumating para humiling ng mga table tasks. Sa halip na isang lungsod, ito ay mas parang isang pansamantalang kampo noon. Sa paglipas ng mga taon, parami ng parami ang dumating upang humiling ng mga table tasks, at sa pagtaas ng katanyagan, ang paanan ng bundok ay dahan-daang naging isang nayon, pagkatapos ay isang bayan, pagkatapos ay isang lungsod. Bagamat ang Profound Pill Sect ay maaaring ituring na medyo maunlad noon, malayo ito sa naabot natin ngayon. Hindi pa banggitin na karamihan sa mga alchemist ay guman sa alchemy at kinain nito buong araw. Paano sila magkakaroon ng pusol na pamahalaan ang isang lungsod? Sa oras na umunlad ang sekta, ang sitwasyon sa Profound Pill City ay naging matatag na. Ito ay isang malaking piraso ng taba na naghihintay lamang na kainin, at sa kadahilan ng iyon, ang iba't ibang mga dakilang puwersa mula sa lahat ng panig ay nagtipon dito. Ang sitwasyon ay napakagulo at hindi ganoon kadaling mamagitin. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, idinagdag niya. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay hindi nagkukulang sa yaman ang sekta. Hindi lamang walang pagnanais na pamahalaan ang lungsod, ngunit wala ring magandang dahilan. Paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit pinakamainam para sa Void Spirit Sword Sect na humakbang sa posisyon na ito. Ang Void Spirit Sword Sect ay nagsumite sa Profound Pill Sect. Tsaka, iniwan nila ang kanilang bayan. Kailangan nila ng paraan upang maghanap buhay. Kung hindi, mamamatay sila sa gutom. Seryosong tinitigan ni Dan Chengzi si Yang Kai, at lumipas ang mahabang panahon bago niya sinabing 30-70. Ang sekta ay kukuha ng 70% at ang Void Spirit Sword Sect ay kukuha ng 30%. Halos mapatalon si Yang Kai sa kanyang upuan nang marinig niya ang mga salitang iyon. Napakalaking gana, Hanord Master. Di ba sabi mo hindi nagkukulang sa yaman ang sekta? Bakit kailangan mong gawing mahirap ang mga bagay para sa Void Spirit Sword Sect? Galit na tumugon si Dan Chengzi. Ang Void Spirit Sword Sect ay walang kahit isang Spirit Realm Master, paano nila pamamahalaan ang sitwasyon sa Profound Pill City? Ang sekta ay kailangang sumulong sa aspetong ito. Hindi ba makatwiran na kumuha tayo ng 70%? Kung gagawin talaga natin ito, hihiramin lang ng sekta ang pangalan ng Void Spirit Sword Sect para kontrolin ang Profound Pill City. Maaari itong maging Void Spirit Sword Sect,
ngunit maaari rin itong maging anumang random na dakilang puwersa. Ang 30% ay marami na. Brat, huwag kang masyadong gaaman. Huwag kalimutan ang iyong lugar. Mataimtim na tumugon si Yang Kai. Ang disipulong ito ay maaaring bahagi ng Profound Peel Sekta, ngunit ako rin ang Sect Master ng Void Spirit Sword Sect. Pananagutan ko ang mga interes nito. Martial Pick, Kabanata 4534. 10 taong sa paglilinang. Makalipas ang isang oras, tuluyang umalis si Dan Chengzi. 46 na punghatian ang huling resulta ng kanilang negosasyon pagkatapos ng mahabang pabalik-balik na pagtatalo. Si Yang Kai ay labis na nasisiyahan sa mga resulta. Bagamat ang Void Spirit Sword Sect ay tatanggap lamang ng 40% ng kita, iyon ay isang hindi maisip na halaga ng kayamanan. Sapat na para makinabang ang Void Spirit Sword Sect ng walang katapusan. Sa katunayan, orihinal na handa siyang tanggapin ang 37 mungkahi bilang huling paraan. Sa kabutihang palad, walang nais si Dan Chengzi na guluhin ang kapayapaan na sa wakas ay nagawang lumikha. Iyon ang dahilan kung bakit siya sa huli ay umatras at sumang-ayon sa solusyon ng 46 na punghatian pagkatapos makipagtalo kay Yang Kai ng ilang sandali. Sa kanyang katiyakan at pagpapadali, ang planong ito ay malamang na maipatupad ng walang sagabal. Natural, hindi rin gugustuhin ng Profound Peel Sect na masaktan si Yang Kai sa isang bagay na tulad nito. Hindi nagtagal pagkatapos noon, bumaba si Yang Kai sa bundok kung saan nakatira si Su Changfa at ang iba pa upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa bagay na ito. Nang marinig nila ang balita, sila ay lubos na namangha at natuwa. Hindi man lang nila pinangarap na may ganitong biyayang mangyayari sa kanila sa mundong ito. Sa pamamasyal sa Profound Peel City nitong mga nakaraang araw, paanong hindi nila malalaman ang kaunlaran ng lungsod? Hindi man lang sumagi sa isip nila na balang araw sila ang mamamahala sa lugar na ito. Bilang karagdagan sa kanilang kaligayahan, naramdaman din nila ang isang tiyak na antas ng pag-aalala tungkol sa kasalukuyang lakas ng Void Spirit Sword Sect. Pagkatapos ng lahat, ang isang lugar na tulad nito ay higit pa sa kayang pamahalaan ng isang maliit na dakilang puwersa tulad ng Void Spirit Sword Sect. Sa kabutihang palad, si Yang Kai mismo ang nagbanggit na sila ay aasa sa Profound Peel Sect upang suportahan ang Void Spirit Sword Sect sa bagay na ito. Isa sa mga dahilan ay bibigyan nila ng dahilan ang Profound Peel Sect para kontrolin ang Profound Peel City. Ang isa pang dahilan ay ang Profound Peel Sect mismo ay walang oras o lakas para pamahalaan ang lungsod na ito. Gayunpaman, si Su Changfa ay isang makamundong tao, kaya paanong hindi niya malalaman na ang pinakamalaking dahilan para sa resultang ito ay salamat sa pamamagitan ni Yang Kai. Kung ikukumpara, hindi ganoon kahirap tanggapin ang pagsumit sa Profound Peel Sect. Para sa susunod na kalahating buwan, ang buong Profound Peel City ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Maraming Heaven Realm Masters at Spirit Realm Masters mula sa Profound Peel Sect ang madalas na pumapasok at lumabas ng lungsod. Isang maliit na sekta na tinatawag na Void Spirit Sword Sect ay lumitaw din ng wala saan. Sa pakikipagtulungan ng mga nakatataas ng Profound Peel Sect, mabilis na nakontrol ng Void Spirit Sword Sect ang buong lungsod. Hindi na kailangang sabihin, may ilang mga hadlang sa daan, ngunit ang mga hadlang na ito ay tila halos nakakatawa sa harap ng napakatinding kapangyarihan. Si Yang Kai ay hindi nakilahok sa gawaing ito at pinanood lamang mula sa mga anino. Kapag naayos na ang lahat ng alikabok, sa wakas ay pumasok na siya sa restricted area para pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali. Mula sa araw na iyon, wala nang ibang nakakita sa kanya maliban sa kanyang dalawang personal na Blood Warriors at sa mga nakatataas sa Profound Peel Sect na may mga kwalifikasyon na malayang makapasok sa restricted area. Sa unang 2 taon sa restricted area, walang ginawa si Yang Kai. Itinoon lang niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-alis ng mga kakulangan at mga nakatagong panganib na dulot ng paglinang ng Heaven Devouring Battle Law. Ang kanyang pagsulong sa Spirit Realm ay masyadong biglaan, at hindi pa siya ganap na handa sa oras na iyon. Dahil dito, ang mga nakatagong panganib ng Heaven Devouring Battle Law ay sumiklab ng walang babala pagkatapos niyang kainin ang malaking halaga ng Red Jade, na negatibong nakakaapekto sa kanyang mental na estado. Iyon ang dahilan kung bakit nagpakita siya ng mga senyales ng cultivation dissonance sa panahon ng labanan sa Profound Peel Sect. Kasunod ng 2 taon ng meditative cultivation, ang kanyang Dragon Vein ay naging mas malakas at karamihan sa mga disbentahan na lumitaw sa kanyang pagsulong sa Spirit Realm ay nalutas bilang resulta. Bagamat ito ay naging lubhang mapurol na 2 taon, ito ay pantay na kapakipakinabang. Talagang sulit ang mga natamo ni Yang Kai sa pagsisikap na ginawa niya. Sa kabilang banda, medyo nababalisa ang mga nakatataas sa Profound Peel Sect.
Iyon ay dahil makikita ni Bailey Yunsang at ng mga elder si Yang Kai sa parehong poster kung saan nakaupo lang siya doon nang hindi kumikibo sa tuwing pupunta sila sa restricted area. Sa buong 2 taon, nakaupo lang siya roon nang hindi naiintindihan ang mga misteryo ng Medicine King Furnace. Sa makatuwid, ang Profound Pill Sect ay wala man lang nakuha. Sa kabutihang palad, bumuti ang sitwasyon pagkatapos ng 2 taon. Patuloy na dinadala ni Huarong at Yang Wei ang malaking halaga ng cultivation resources sa restricted area, at habang tumaas ang cultivation ni Yang Kai sa matatag at ligtas na bilis, ilang pambihira at makapangyarihang pill recipe ang inihatid din sa mga nakatataas ng Profound Pill Sect. Si Bailey Yunsang at ang mga elder ay lubos na nagagalak. Tuwang-tuwa silang nagsimulang magsaliksik sa iba't ibang mga recipe ng tableta at mga diskarte sa alchemy, salamat sa kung saan ang antas ng alchemic daw sa Profound Pill Sect ay tumaas. Bilang karagdagan sa paglilinang, dinadalisay din ni Yang Kai ang Medicine King Furnace. Ang bagay na ito ay ang pagpapakita ng source strength ng Divine Armament World, kaya ang pagpino nito ay napakahirap. Sa kabila ng nakapasok na sa Spirit Realm ngayon, walang paraan para si Yang Kai na ganap na pinuhin ang Medicine King Furnace sa maikling panahon. Lumipas ang oras, ang panahon ng 10 taon ay hindi masyadong mahaba o masyadong maikli. Ang 10 taon ay isang kisap mata lamang sa Divine Armament World, habang sa mata ng Profound Pill Sect, nitong nakaraang dekada ay isang panahon ng masiglang pag-unlad para sa sect. Sa orihinal, mayroong ilang mga sekta na kilala sa kanilang mga tagumpay sa alchemic daw sa Divine Armament World na maaaring makipagkompetensya sa Profound Pill Sect. Noong nakaraang Divine Armament Tournament, ang Profound Pill Sect ay nakipaglaban sa mga sect na ito para sa Medicine King Furnace, at kahit na ang Profound Pill Sect ang nagwagi sa huli, ang bentahe na hawak nila ay hindi masyadong halata. Ngayon gayunpaman, ang antas ng alchemy daw sa Profound Pill Sect ay mas advanced kaysa sa mga sekta na iyon. Ang lahat ng pinakadakilang alchemy sects ay sama-samang nag-organisa ng isang alchemy daw conference noong 1 taon. Gayunpaman, ang Profound Pill Sect ay nanguna sa parehong kompetisyon sa pagitan ng Earth Grade Alchemists at Heaven Grade Alchemists. Sa partikular, 7 sa nangungunang 10 kalahok sa mga Heaven Grade Alchemist ay mga disipulo ng Profound Pill Sect. Bukod dito, lahat ng nangungunang 5 pwesto ay namonopolyo ng Profound Pill Sect. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi kailanman nangyari. Nayanig ang buong mundo nang kumalat ang balitang ito. Ang iba pang mga alchemy sects ay nag-aatubili na aminin ang kanilang pagkatalo, ngunit maaari lamang silang magbitiw sa kanilang kapalaran. Samantala, tuwang-tuwa ang Profound Pill Sect nang makarating ang balitang ito. Lahat, mula sa sect master hanggang sa mga karaniwang manggagawa, bawat isa sa kanila ay napuno ng malaking pagmamataas. Sa mga tuntunin ng alchemic daw, ito ang panahon ng Profound Pill Sect. Kapag umiinom, hindi dapat kalimutan ang isa na naghukay ng balon at nagbigay ng tubig. Hindi na kailangang sabihin, hindi nakalimutan ng Profound Pill Sect ang tungkol sa pinakamalaking contributor sa likod ng mga eksena. Ang sect master at ang mga elder ay nagtipon sa labas ng restricted area upang tahimik na maghintay. Gayun din, nakatayo sa malapit sina Yang Wei at Huarong na may naghihintay na mga tingin sa kanilang mga mukha. Sa nakalipas na dekada, sumulong si Huarong mula sa 1st grade Spirit Realm tungo sa 4th grade. Ang kanyang paglilinang ay hindi mabagal. Sa katunayan, masasabi pa nga na napakabilis niyang umunlad. Ang pag-unlad ni Yang Wei ay mas kahanga-hanga. Siya ay umalis mula sa 9th grade Heaven Realm patungo sa 5th grade Spirit Realm sa panahong ito. Ang bilis ng kanyang paglilinang ay mas mabilis pa kaysa kay Huarong. Kung tutusin, nasa Heaven Realm lang siya noong una siyang sumulong sa Spirit Realm. Ang sukdulang pagkakatugma ng Secret Art, ang kanyang matagal ng akumulasyon, at ang walang katapusang supply ng mga mapagkukunan ay ang mga pangunahing dahilan ng tagumpay ni Yang Wei. Siyempre, ang pangunahing dahilan ng kanilang tagumpay ngayon ay lahat salamat kay Yang Kai. Iniiwan ang lahat ng iba pa, imposible para sa kanila na makakuha ng napakaraming mapagkukunan ng paglilinang kung wala siya. Ang Void Spirit Sword Sect ay kasalukuyang namamahala sa Profound Pill City, kaya kumita sila ng malaking kita bawat buwan. Kahit na 40% lang ng kabuuan ang kanilang natanggap, sapat na ang yaman na iyon para mabilis na lumago at umunlad ang isang maliit na sekta. Alam ang pagkakakilanlan ni Huarong at Yang Wei, ang Void Spirit Sword Sect ay bukas palad sa dalawang ito at ibabahagi ang anumang magagandang bagay na kanilang nadatnan sa kanila. Higit pa rito, si Yang Kai ay nakaipon ng hindi mabilang na mga kontribusyon na puntos na maaaring gamitin ni Huarong at Yang Wei upang ipagpalat sa malaking halaga ng mga mapagkukunan mula sa Profound Pill Sect.
Hindi banggitin, mayroon din silang mga table task na personal na pinino ni Yang Kai para sa kanila. Sa napakaraming supply ng mga mapagkukunan, kahit na ang mga may pinakamasamang kakayahan sa mundo ay maaaring sumikat. Ano pa ba sina Huarong at Yang Wei, na ang mga kakayahan ay medyo namumukod tangi noong una. Naghintay ang lahat ng mahigit isang oras sa labas ng restricted area, ngunit walang kapansin-pansing paggalaw mula sa loob. Little junior brother, alam ba ni Marshall Nephew na matatapos na ang parusa niya ngayon at pinapayagan na siyang umalis? Nilinga ni Bailey Yunsang si Dan Chengzi. Sumimangot si Dan Chengzi. Nabanggit ko ito sa kanya noong binisita ko siya ilang araw na ang nakakaraan. Logically speaking, dapat alam niya ang bagay na ito. Sa paghusga sa oras, dapat siyang lumitaw sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Yu Boyang. May naiintindihan kaya siyang muli? Tila naririnig ko ang Grand Dao Divine Tone, ngunit ito ay masyadong mahiwaga para sa akin upang maunawaan. Hinaplos ni Wu Fanghua ang kanyang balbas. Maaaring gumaganap din siya ng alchemy. Hindi ba't humingi siya ng maraming mamahaling halamang gamot na ihahatid ilang araw na ang nakalipas? Tumanggo si Bailey Yunsang. Kung ganoon, hindi natin siya may istorbo. Hindi mahalaga. Maghintay tayo dito ng kaunti pa. Maaga o huli, gagawin niya. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, bigla niyang inangat ang kanyang ulo at tumangala sa langit sa itaas ng restricted area. Sa ilang kadahilanan, isang hindi mahuhulaan na ang nagbabagong pitong kulay na liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Bukod dito, ito ay lubos na halata. Palibhas ay walang sino man sa kanila ang bulag, natural lang na mapansin nila ito kaagad. Tulad ni Bailey Yunsang, ang iba ay tumangala sa langit ng walang laman. Walang nakakaalam kung ano ang ilaw na iyon. Sumigaw si Lan Yin. Ang liwanag na ito ay nagmumula sa restricted area. Bahagyang napailing ang lahat sa sinabi niya. Saglit na nag-alinlangan si Bailey Yunsang bago siya nagsalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Tara na at tingnan natin. Noong una, nagpa siya siyang huwag istorbohin si Yang Kai dahil sa pagsasaalang-alang na maaaring naiintindihan ng huli ang mga misteryo ng Medicine King Furnace o gumaganap ng alchemy. Gayunpaman, hindi niya maiwasang imbestigahan ang sitwasyon ngayong biglang lumitaw ang kakaibang liwanag mula sa restricted area. Ang Medicine King Furnace ay masyadong mahalaga kung tutuusin. Sa sandaling magsalita ang Sect Master, ang iba ay hindi na nagdalawang isip at nag-iisang sumugod sa restricted area. Sa paghakbang sa restricted area, tumangala lamang sila para sa bawat isa sa kanila na nakatitig sa unahan sa ganap na pagkagulat. Ang buong restricted area ay ganap na nababalot ng pitong kulay na liwanag na iyon. Ang pinagmulan ng liwanag ay walang iba kundi ang Medicine King Furnace na matatagpuan sa gitna ng restricted area. Samantala, si Yang Kai ay nakatayo sa harap ng Medicine King Furnace, na nakaharap sa karamihan. Ang puting alchemy flame ay sumayaw sa loob ng Medicine King Furnace habang siya ay naghahadjust ng napakamahal na mga halamang gamot sa Medicine King Furnace sa maayos na paraan, na nagdulot ng mahinang halimuyak na panggamot na tumagos sa hangin. Ito. Napatulala si Yu Boyang. Ginagamit ba niya ang Medicine King Furnace para magsagawa ng alchemy? Halos maputol ang sariling dila ni Dan Chengzi sa gulat. Ang Medicine King Furnace ay ang divine armament ng alchemy daw. Naglalaman ito ng true alchemy daw at ang pinakahuling misteryo ng alchemy. Mula noong sinaunang panahon, anuman ang kanilang pagkakakilanlan, ang lahat ng mga taong nakakuha ng divine armament ay ituturing itong isang mahalagang kayamanan at maingat na inaalagaan ito, dahil sa takot na masira ito ng hindi sinasadya. Ganoon din ang nangyari sa Profound Pill Sect. Ang Medicine King Furnace ay inilagay sa loob ng restricted area upang mapanatili itong ligtas pagkatapos nilang makuha ito. Bukod sa Sect Master at ilang Elder, walang sino man ang pinayagang lumapit sa Medicine King Furnace. Papatayin ng walang pag-aalinlangan ang mga lumalabag. Napakamahal na bagay. Paano darating ang araw na may gagamit nitong divine armament para magsagawa ng alchemy? Napatulala ang lahat. Ang tanawin sa harap nila ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin sa kanilang mga panaginip. Hindi may kakaila na ang Medicine King Furnace ay talagang isang furnace, ngunit kahit na ano paman, sino ang mag-iisip na talagang gagamitin ito para sa alchemy? Iyon ay isang bagay na walang sino man ang nangahas na isaalang-alang, at gayon paman, ang mismong eksenang iyon ay nangyayari sa harap ng kanilang mga mata ngayon. Iyan ay baliw lang. Pipigilan na sana ni Dan Chengzi si Yang Kai ng isang alon ng matinding pag-usisa ang nagpatigil sa kanya sa paglalakad. Ano ang mangyayari? Kung nagsagawa siya ng alchemy gamit ang Medicine King Furnace, ano kaya ang pill na na-refine niya? Sa sandaling lumitaw ang pag-iisip sa kanyang isip, hindi niya maiwasang hindi umasa sa mga resulta.
Ang lahat ng iba ay tila nagkaroon ng parehong ideya. Matapos mapagtagumpayan ang kanilang unang pagkabigla, tahimik lang silang nakatayo doon at binigyang pansin ang mga galaw ni Yang Kai at ang reaksyon ng Medicine King Furnace. Ilang sandali pa, nakita nila ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Noon pa man ay alam na nila na ang kakayahan ni Yang Kai sa alchemy daw ay namumukod tangi at ilang elder pa ang nakakita sa kanya na nagpino ng mga table task noong nakaraan. Gayunpaman, ang paghahambing ng kanyang kakayahan noon at ang kanyang kakayahan ngayon ay parang paghahambing sa pagitan ng ulap at putik. Ang pagkakaiba ay napakalaki. Martial Pick, Kabanata 4535. Isang hakbang. Ipinakita ni Yang Kai ang lahat ng uri ng kakaibang alchemy skills at napakagandang kontrol sa temperatura ng apoy. Maging ang mga spirit-grade alchemist na ibinaon ang kanilang mga sarili sa alchemy daw sa buong buhay nila ay kailangang umamin na hindi nila kayang tumugma sa kanya. Ang bawat paggalaw ay tila naglalaman ng mga sikreto ng alchemy daw. Halos parang ang taong nakatayo sa harap ng Medicine King Furnace ay personal na nagbibigay kahulugan sa katotohanan ng alchemy daw. Hindi nagtagal, bakas ng aura ang lumitaw sa kanilang isipan. Maging ang Grand Dao Divine Tone na karaniwang tila malabo ay biglang naging malinaw sa sandaling ito. Ang misteryosong Grand Dao Divine Tone ay umalangaw sa kanilang mga ulo at nilinis ang kanilang mga kaluluwa, na naging sanhi ng kalabuan at kaguluhan upang maging malinaw at makilala sa isang iglap. Sa makatuwid, sila ay naging hindi kapani-paniwalang nasa sabik. Lahat sila ay mga spirit-grade alchemist. Sa madaling salita, naabot na nila ang kani-kanilang mga tuktok sa alchemic Dao ng Divine Armament World. Wala nang paraan para umunlad pa sila. Magkagayunman, ang kanilang pagtatagpo ngayon ay nagbigay sa kanila ng isang sulyap sa higit pang mga posibilidad, at hindi na sila makapaghintay na bumalik sa kanilang mga liblib na tahanan upang pumasok sa retreat. Isang malakas na dagandong ang humila sa kanila palabas sa mahiwagang kalagayang iyon. Bumalik sila sa kanilang katinoan. Habang nagdadalamati sa pagkatalo, bigla silang nakakita ng isang bagay na mas nakakagulat. Si Yang Kai ay maindayog na hinahampas ang mga gilid ng Medicine King Furnace gamit ang dalawang kamay. Ang bawat suntok ay nagdulot ng isang ripple na nakikita ng mata na kumalat mula sa Medicine King Furnace. Kasunod ng maindayog na tapik, lumakas at lumakas ang halimuyak ng gamot sa restricted area. Malapit nang mabuo ang mga table tasks. Ang mga spirit-grade alchemist ay tumitig sa mga galaw ni Yang Kai nang hindi kumukurap, na umaapaw sa pagkamausisa. Walang sino man ang nakagamit ng Medicine King Furnace para magpino ng mga table tasks noon, kaya ano kaya ang magiging pil na ginawa ng Divine Armament? Bawat tao sa restricted area ay humihinga sa paghihintay, baka ang hanging ibinuga nila ay makagambala sa mga proseso ng alchemy ni Yang Kai. Matapos matamaan ang huling suntok, ginamit ni Yang Kai ang kanyang pil condensing technique. Isang string ng 7 kulay na ilaw ang biglang lumipad mula sa loob ng Medicine King Furnace. Napatingin ang lahat sa direksyong iyon, at saka lang nila napansin na ang lumipad palabas sa Medicine King Furnace ay hindi mga ilaw kundi mga spirit-grade na table task na kumikinang na may 7 kulay na liwanag. Ang mga spirit-grade na pills na ito ay mabilis na inilabas mula sa furnace ng sunod-sunod upang bumuo ng isang tuwid na linya, at sa gayon ay lumilikha ng ilusyon na ang mga ito ay isang string ng mga ilaw. Siyam na table task. Bulalas ni Bailey Yunsang, nakatitig sa isang bagay sa gitna ng hangin. Sa kanyang larangan ng paningin, mayroong kabuuang 9 na spirit-grade na table task, bawat isa ay perpektong bilog, walang kapintasan, at umaapaw sa espiritualidad. Napailing ang mga elders sa kaibuturan. 9 ang limitasyon. Sa teorya, ang bawat pagan ng mga table task ay maaaring gumawa ng 9 na tableta. Sa makatuwid, ang paggawa ng 9 na tableta sa isang hurno ay tanda ng pagiging perpekto. Sa katotohanan, kahit na ang pinakabihasang alchemist ay bihirang nakagawa ng 9 na table task. Iyon ay dahil ang proseso ay mangangailangan ng isang alchemist na ganap na magamit ang bawat bit ng medikal na bisa ng mga halamang gamot sa panahon ng proseso ng alchemy. Bukod dito, kahit kaunting pagkakamali ay hindi maaaring gawin sa buong pagpipino. Walang alinlangan na ang mga kinakailangan na ito ay napakahirap na makamit at kapag ang swerte ng isang tao ay napakabuti ay paminsan-minsan ay makakagawa sila ng ganoong resulta. Mula nang simulan ni Bailey Yunsang ang paglilinang ng alchemy hanggang ngayon, nakagawa lamang siya ng 2 furnace ng 9 na table task. Hindi pa banggitin na heaven grade pills iyon. Para sa mga spirit grade pills, kahit ang isang bihasang spirit grade alchemist na tulad niya ay hindi nakagawa ng 9 na tableta sa isang beses. Kung kahit na hindi niya magawa iyon, ano pa ang kailangang sabihin tungkol sa iba pang mga spirit grade alchemist?
Tingnan mo ang mga pills na na-refine ni Yang Kai ngayon, kitang-kita na ang mga ito ay spirit grade. Gayunpaman, nagawa niyang gumawa ng siyam ng sabay-sabay. Maaaring nagambag ang Medicine King Furnace sa sitwasyon. Gayunpaman, ang kakayahang mag-perform sa lawak na ito ay walang alinlangan na nagpakita na ang alchemy skills ni Yang Kai ay nalampasan ang lahat dito. Hindi napigilan ni Bailey Yonsang na maging matanda na. Biglang may na-realize siyang kakaiba. Napansin niya ang mga kakaibang pattern sa ibabaw ng mga tabletang ito. Ang mga pattern na iyon ay kahawig ng mga meridian sa katawan ng tao. Ito ay isang mahiwagang tanawin upang makita. Higit pa dahil hindi pa siya nakakita ng gayong mga pattern noon. Sa ilalim ng patnubay ng kanyang spirit chi, ang siyam na spirit grade na table task ay kinolekta ni Yang Kai. Kahit na malinaw na napino niya ang isang pagan ng mga pambihirang spirit grade na table task, marahas siyang sumimangot at nakatayo doon na nalilito sa pag-iisip. Walang nang ahas namang istorbo sa kanya, kaya tahimik lang silang naghintay doon. Ang 10 taon ay hindi isang maikling panahon para kay Yang Kai. Ginugol niya ang unang 2 taon sa pagresolba sa mga nakatagong panganib ng Heaven Devouring Battle Law. Pagkatapos, ginugol niya ang natitirang 8 taon sa paglilinang habang dinadalisay ang Medicine King Furnace. Sa kasalukuyan, siya ay nasa 8th grade spirit realm. Hindi iyon ang pinakamahalagang bagay. Ang kritikal na punto ay halos natapos na niya ang pagpino sa Medicine King Furnace. Ang natitira na lang ay ang mga pagtatapos. Ito ay hindi dahil sa kakulangan ng oras na siya ay hindi natapos, o ito ay dahil sa ilang mga kahirapan sa pagpino sa Divine Armament. Sa halip, nakatitiyak si Yang Kai na maaari niyang tapusin ang pagpino sa Medicine King Furnace sa susunod na sandali kung gugustuhin niya, sadyang may malabo siyang pakiramdam na agad siyang tatanggihan ng mundong ito sa sandaling gawin niya ang hakbang na iyon. Sa oras na iyon, mapipilitin siyang umalis sa lugar na ito. Kung iisipin, inaasahan lang iyon. Ang dahilan kung bakit siya napunta sa Divine Armament World ay upang pinuhin ang bahagi ng source strength ng mundong ito. Kapag naabot na niya ang kanyang layunin, hindi na siya papayagang manatili rito. Bahagi rin iyon ng mga patakaran sa mundong ito. Gayunpaman, hindi payag si Yang Kai na umalis ng ganito. Masasabi pang ang hindi niya akalain na mangyayari ang ganoong sitwasyon sa unang lugar. Noong una siyang pumasok sa Divine Armament World, ipinalagay niya na kailangan niyang maghintay ng 100 taon hanggang sa susunod na Divine Armament Tournament upang agawin ang Divine Armament. Makikita na ngayon na mali ang kanyang palagay. Ang pagsali sa Profound Peel Sect at pakikipag-ugnayan sa Medicine King Furnace ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong pinuhin ito ng maaga. Hindi naging madali para kay Yang Kai na pumasok sa Small Source World na ito, kaya paano siya makakabalik ng hindi nakakakuha ng maraming benepisyo hanggat maaari. Isang malabong plano ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Kakailanganin lang niya ng maingat na pagpaplano upang matukoy kung paano niya ito maipapatupad. Sa pag-iisip, biglang napansin ni Yang Kai na lahat ng tao ay sabik na nakatingin sa kanya, kaya't marahan siyang tumango at ikinulong ang kanyang kamao. Pagbati, Sect Master, Honoured Master, at Elders. Walang pakialam si Bailey Yonsang sa mga kasiyahan, kaya sa magkahalong pagkabalisa, nagtanong siya. Marshal Nephew, anong klaseng spirit grade pills ang na-refine mo kanina? Pwede bang hayaan mo akong makita sila? Sila ay spirit yuan pills, na may epekto ng pagtulong sa mga spirit realm masters sa kanilang cultivation. Hindi ba naiabot ko na sa sect ang recipe ng tableta? Habang nagsasalita, kinuha ni Yang Kai ang isa sa mga spirit yuan pills at ibinigay ito kay Bailey Yonsang. Agad na nagsiksikan ang lahat sa paligid ng Bailey Yonsang dahil hindi na sila makapaghintay na itutok ang kanilang mga mata sa tableta upang tingnang mabuti. Si Dan Chengzi ay nag-obserbo at tumulad saglit bago siya sumimangot at sinabing, "Pamilyar kami sa recipe ng tableta ng Spirit Yuan Pill, ngunit bakit parang medyo iba ang proseso ng pagpino mo?" Ipinaliwanag ni Yang Kai. "Isa itong alchemy technique na ginawa ko mismo. Maghahanda ako ng kopya para sa contribution hall mamaya." Nasiyahan si Dan Chengzi, mabuting alagad. Hinawakan ni Bailey Yonsang ang Spirit Yuan Pill sa pagitan ng kanyang mga daliri at tumingin kay Yang Kai na nagtataka. "Marshal Nephew, ano ang mga pattern na ito sa pill? Bakit naramdaman ko na ang mga pattern na ito ay naglalaman ng isang bagay na napakahiwaga? Ito ang mga pill veins." Kinuha ni Yang Kai ang Spirit Grade Pill mula sa mga kamay ni Bailey Yonsang at itinapon ang pill sa kanyang bibig. Sa sobrang ingay sa pill, lumunok siya at idinagdag. Sa mga pill veins na ito, ang medicinal efficacy ng Spirit Yuan Pill na ito ay doble kaysa sa normal na Spirit Yuan Pill. Ano? Nagtatakang bulalas ni Yu Boyang. Doble. Maging si Wu Fanghua ay nabigla. Nalungkot si Bailey Yonsang.
Paano mo? Paano ka makakakain ng ganoon kamahal na bagay? Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, si Bailey Yunsang ay tila natutokso siyang sumugod kay Yang Kai at hukayin ito mula sa kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay. Tumawa si Yang Kai. Ang mga table tasks ay dapat kainin. Pero, ako lang ang makakain ito. Walang ibang makakain sa kanila. Ito ang dahilan. Habang nagsasalita, biglang may nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Kaagad pagkatapos noon, biglang namamaga ang buong katawan ni Yang Kai. Kasunod ng paglawak ng kanyang katawan, tila nag-transform ito sa isang napakalalim na hukay. Isang napakalaking alon ng world energy ang sumugod patungo sa kanyang katawan, na nagpalabas ng bug zone ng hangin sa daan. Maging ang red jades na nakatambak sa tabi ng Medicine King Furnace ay naging alikabok sa isang iglap. Hong hong hong. Kasunod ng ilang magkakasunod na dagandong, ang katawan ni Yang Kai ay lumaki ng ilang beses bago siya biglang bumalik sa normal. Natulala ang lahat sa nakita. Nakatitig si Bailey Yunsang sa isang bagay sa gilid na may walang buhay na tingin. Sa loob lamang ng 10 paghinga ng oras, hindi bababa sa 300,000 red jades ang naubos ng enerhiya at naging alikabok. Ang mga red jades na iyon ay kinain at nilamon ni Yang Kai noong panahong iyon. Ang bilis na iyon ay kakilakilabot. Ngunit, sa ganitong paraan, sa wakas ay naunawaan ng mga elder kung bakit sinabi ni Yang Kai na siya lamang ang makakain ng mga tabletang ito. Mula nang magambag si Yang Kai ng pill recipe para sa Spirit Yuan Pills, ang Profound Pill Sect ay nagpino ng marami sa mga tabletang ito para sa mga Spirit Realm Masters sa sect na ubusin bilang isang auxiliary sa kanilang cultivation. Ang mga epekto ay kapansin-pansin at lahat ng mga kumain ng mga tabletang ito ay nagsabi na ang mga epekto ay kamangha-manghang. Ang isang normal na Spirit Yuan Pill ay mayroon ng napakalakas na epekto. Sa kabilang banda, doble ang epekto ng isang Spirit Yuan Pill na may pill veins. Ito ay tiyak na hindi kayang tiisin ng normal na Spirit Realm Masters. Ang mga pill veins na ito. Paano mo napino ang mga ito? Tuwang-tuwang tinitigan ni Dan Chengzi si Yang Kai, kumikinang ang mga mata nito. Bagamat ito ang unang beses niyang marinig ang tungkol sa pill veins, nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang kanilang nakakatakot na lakas. Kung may promote ang kaalamang ito sa Profound Pill Sect, wala ng ibang alchemy sects ang magkakaroon ng hinaharap sa mundo. Hindi madaling bumuo ng pill veins. Ito ay isang bahagi ng talento at isang bahagi ng pagsisikap. Siyempre, ang pinakamahalagang salik ay swerte. Nag-isip sandali si Yang Kai at nagpatuloy. Sigurado akong pagod ang lahat ngayon. Bakit hindi kayong lahat pumunta sa Fixed Moon Peak bukas? Ituturo ko sa iyo ng detalyado ang tungkol sa pill veins. Bahagyang tumango si Dan Chengzi. Mabuti. Si Bailey Yunsang ay sabik na tumingin kay Yang Kai. Marshal Nephew, maaari ba akong kumuha ng isa pang Spirit Yuan Pill? Nais ng Old Master na ito na bumalik at pag-aralan ito. Gusto ko rin ng isa. Agad na tumunog si Wolfang Hua. Ubo. Gusto rin ng Old Master na ito. Humakbang si Yubo yang pasulong. Nang makitang magsasalita na ang iba pang mga elder, nagmamadaling itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan sila. Wala akong masyadong marami sa una. Bakit hindi kayong lahat pumunta sa lugar ng Sect Master para talakayin at saliksikin ang tableta? Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Pagkatapos, tumango si Bailey Yunsang. Mabuti. Agad na iniabot ni Yang Kai ang isa pang Spirit Yuan Pill kay Bailey Yunsang. Uminom si Bailey Yunsang ng pill na para bang tumatanggap siya ng isang malaking kayamanan. Inilabas niya ang isang bote ng jade, maingat niyang inimbak ang tableta. Matapos makuha ang Spirit Yuan Pill, masigasig niyang sinabi, Marshal Nephew, ang iyong 10 taong pag-urong ay matatapos na ngayon. Kailangan mong bumalik at magpahinga. Pagkasabi niyon ay nagmamadali siyang umalis habang ang iba pang mga elders ay nakasunod sa kanyang likuran. Tinawag ni Yang Kai si Dan Chengzi. Mangyaring maghintay, Hanord Master. May tanong ang disipulong ito. Napatingin si Dan Chengzi sa direksyon kung saan aalis ang iba at naiinip na sinabi. Ano ito? Bilasan mo. Si Yang Kai ay lihim na naglagay ng bote ng jade sa kamay ni Dan Chengzi at nakangiting sumagot. Walang importante. Siguro dahil sa napakatagal na panahon na hindi kita nakita, Hanord Master, namiss kita ng sobra. Ibinaba ni Dan Chengzi ang kanyang ulo upang tingnan ang bagay na nasa kanyang mga kamay at ngumiti. Buti naman, tumangala siya ulit. Sumulyap sa Medicine King Furnace, tinanong niya. Ginamit mo ang Medicine King Furnace para sa alchemy. Magkakaroon ba ng anumang mga isyo? Tumawa si Yang Kai. Ang Medicine King Furnace ay isang divine armament, paano magkakaroon ng anumang mga isyo? Bukod, ito ay ipinanganak para sa kapakanan ng alchemy.
Dahil lamang sa napakahalaga ng Medicine King Furnace kaya walang nang ahas na gumawa ng ganito noon. Tumanggo si Dan Chengzi. Mabuti kung ganoon. Dapat kang bumalik at magpahinga ngayon. Marami ka pang gagawin bukas. Makikita kita, Hanord Master. Sabi ni Yang Kai. Martial Pick, Kabanata 4536. Pandaigdigang pagdiriwang. Unti-unting nagliwanag ang langit sa abot tanaw. Kumaway ang mga manggas ni Dan Chengzi nang lumapag siya sa kalagitnaan ng bundok ng Fixed Moon Peak at tumingin sa direksyon ng cave mansion ni Yang Kai na may kakaibang ekspresyon. Laking gulat niya sa alchemy skills ni Yang Kai kahapon kaya hindi niya napansin ang isang isyo batay sa seniority. Ang brat ay isang buong henerasyon na mas mababa kaysa sa mga elder, kaya paano siya magiging mayabang na anyayahan ang lahat sa kanyang liblib na tahanan upang makinig sa kanyang ipangaral ang daw tungkol sa mga bagong Pilvains na ito. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay iniulat niya ang bagay na ito sa mga elder sa halip. Bagamat sinabi na ang unang nakatuklas ng katotohanan ng Grand daw ay pinakamataas, ang wastong kagandahang asal ay hindi dapat pinabayaan. Dahil doon, sumugod si Dan Chengzi kaninang madaling araw. Gusto niyang payuhan si Yang Kai na tumungo sa Spirit Peak kung saan nananatili ang Sect Master. Sa pamamagitan ng pag-uugali ni Yang Kai kahapon, tila nakilala niya ang relasyon ng Master-Disciple sa pagitan nila. Dahil itinuring niya si Dan Chengzi bilang kanyang Hanord Master, kung gayon si Dan Chengzi ang pinakamahusay na tao na humakbang pasulong at makipag-usap sa kanya tungkol sa paglabag na ito sa etiketa. Sa labas ng cave mansion, nakatayo sina Yang Wei at Warong sa magkabilang gilid ng pinto at ikinuyom ang kanilang mga kamao bilang pagbati nang makita nila si Dan Chengzi na papalapit sa kanila. Bahagyang tumingin sa kanila si Dan Chengzi bago pumasok sa mansyon ng kuweba sa ilalim ng patnubay ni Warong. Nang tumangala siya, hindi niya maiwasang matakot saglit. Nauna na pala sa kanya si Bailey Yonsang at ang iba pa. Hindi lamang lahat ng elder ng sect ay nagtipon sa lugar na ito, ngunit sila ay nakaupo rin ng tuwid na may manipis na mga unan sa ilalim nila. Bahagyang namula ang mukha ni Dan Chengzi. Ang eksena sa harap niya ay mukhang napakapamilyar. Sa isang malapitang pagtingin, hindi niya maiwasang maalala ang isang eksena noong siya ay bata pa. Ito ay isang eksena mula sa nakaraan kung saan nakinig siya sa mga turo ng kanyang Hanord Master kasama ang marami sa kanyang mga kapatid. Napakaraming taon na ang lumipas na ang lumang alaalang ito ay halos nakalimutan na. Gayunpaman, ang mga pag-iisip ng mga panahong iyon ay bumalik ngayon. Ang mga kabataang lalaki mula noon ay naging sikat na sa buong mundo na spirit grade alchemist. Gayunpaman, ang tagpong nasa harapan niya ay halos magkapareho sa alaala ng nakaraan. Ang pinagkaiba lang ay ang mga gwapong binata na iyon ay matatanda na ngayon na may kulay abong balbas. Hindi niya maiwasang maging emosyonal. Nandito ka, little junior brother. Tumalikod si Bailey Yonsang at tumanggo kay Dan Chengzi bilang pagbati. Nagulat si Dan Chengzi. Sect Master, bakit ang haggard ng itsura mo? Sa sandaling ito, ang mga mata ni Bailey Yonsang ay ganap na namumula. Mukhang ilang linggo siyang hindi nagpapahinga. Maging ang kanyang buhok, na kadalasang pinananatiling maayos at maayos, ay gulo-gulo na para bang ilang beses na niya itong pinasadahan ng mga kamay. Bakit kayong lahat? Sobrang haggard. Inilibot ni Dan Chengzi ang kanyang tingin sa iba at natuklasan lamang na ang kalagayan ng bawat tao sa silid ay walang pinagkaiba kay Bailey Yonsang. Kaya lang, kumikinang sa pananabik ang mga dagwang mata nila kahit na medyo pagod na. Iyon ang natural na reaksyon na nakuha nila pagkatapos makakita ng isang bagay na lubhang nakapagpapasigle sa kanila. Si Bailey Yonsang ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Ang mga Pilvains na ipinakita sa atin ni Marshal Nephew kahapon ay tunay na malalim at misteryoso. Wala kaming matutunan pagkatapos mag-aral ng tableta sa buong gabi. Dahil narito ka, little junior brother, dapat kang magmadali at umupo. Malapit na sigurong magising si Marshal Nephew. Hindi na alam ni Dan Chengzi kung paano sasabihin ang gusto niyang sabihin kanina. Ang unang dahilan kung bakit siya dumating ng napakaaga ay upang payuhan si Yang Kai na magtungo sa Spirit Peak kung saan nakatira ang Sect Master upang maiwasan ang anumang diskurso. Sino ang makakaalam na ang Sect Master mismo ay narito na? Sa paghusga sa kung paano naghihintay din ang lahat sa lugar na ito, tila walang reklamo. Sa mundong ito, sino ang makakapagpahintay sa napakaraming Spirit Grade Alchemist ng ganoong pasensya? Sa mga tuntunin ng katayuan, walang sino man sa Divine Armament World na may ganitong kwalifikasyon. Tanging ang kanilang pagnanasa para sa alchemy daw ang makapagbibigay sa mga mapagmataas na spirit grade alchemist na ito na isantabi ang kanilang dignidad. Kaya naman, walang ibang sinabi si Dan Chengzi at naupo nang naka-cross-legged kasama ang iba pa sa kanila.
Humigit kumulang isang stick ng insenso mamaya, lumabas si Yang Kai mula sa panloob na silid at yumuko bilang pagbati. Pagbati, Sect Master, Honored Master, Elders. Sa kanyang pagtataka, tumayo ang lahat at ibinalik ang busog. Saglit na natigilan, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabi. Lahat kayo ay aking mga seniors. Maupo ka muna. Pagkatapos mag-order ng isang tao na maghain ng tsaa, hindi nag-aksaya ng oras si Yang Kai at agad na nagsimulang ipaliwanag ang tungkol sa pill veins. Ang alchemy daw na pinagkadalubhasaan niya ay higit na lumampas sa saklaw ng kung ano ang maaaring maunawaan ng mga alchemist sa Divine Armament World, kaya't itinuro lamang niya ang mga ito tungkol sa ilang mga aspeto na maaari nilang tanggapin at maunawaan. Ang mga nakatataas ng Profound Pill Sect ay nakinig ng husto. Paminsan-minsan, may magtatanong at sasagutin sila ni Yang Kai isa-isa. Nagpatuloy ang lecture sa loob ng 3 buong araw. Ang grupo ng matatandang lalaki na nakaupo sa ibaba ay hindi na bata pa, at kahit na sila ay may malakas na paglilinang, ito ay lubhang nakakapagod para sa kanila na manatili sa ganoong kasabik na kalagayan sa loob ng mahabang panahon. Iyon ay totoo lalo na nang mapansin ni Yang Kai na ang kanilang espiritu ay hindi kapani-paniwalang mataas kahit na sila ay halatang pagod na pagod. Nag-aalala siyang baka may mangyaring masama sa kanila kaya tinapos niya ang lesson. Natural na wala sa mga sabik na alchemist na ito ang handang hayaang matapos ang pagkakataong ito, ngunit alam nila na ang natutunan nila sa nakalipas na 3 araw ay sapat na para gumawa sila ng isa pang hakbang sa alchemic daw. Bago umalis, biglang nagtanong si Bailey Yunsang. Marshal Nephew, talaga bang umiiral ang pill clouds na binanggit mo sa dulo? Tumango si Yang Kai. Siyempre, umiiral sila. Ang pill cloud ay isa pang antas sa itaas ng pill veins. Kaya lang, ang pill veins ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagsisikap, ngunit ang pill clouds ay maaaring mangyari ng biglaan. Sumimangot si Bailey Yunsang. Kahit na sa iyong mga talento, Marshal Nephew, wala ka bang tiwala sa pagtino ng pill clouds? Umiling si Yang Kai bilang tun. Marahan na bumuntong hininga si Bailey Yunsang. Gusto ko talagang makita kung ano ang hitsura ng tableta na may pill clouds. Kung makikita ko iyon, maaari akong mamatay ng walang pagsisisi. Ngumiti si Yang Kai. Sigurado akong magkakaroon ka ng pagkakataon. Sino ang nakakaalam? Baka ikaw o ang mga elder ay mapapaboran ng langit balang araw at matagumpay na mapadalisay ang pill clouds bilang resulta. Ikinaway ni Bailey Yunsang ang kanyang kamay. Alam ng Old Master na ito ang mga kakayahan ng kanyang sarili at ng mga matandang fogey na ito. Maaaring hindi namin lubos na maunawaan ang mga misteryo ng pill veins, lalo pa ang pill clouds. Sa kabilang banda, ang iyong alchemy skills ay napakahusay, Marshal Nephew. Kung nagawa mong pinuhin ang isang tableta na bumubuo ng pill clouds balang araw, dapat mong ipakita ito sa Old Master na ito. Siyempre, Sect Master, magalang na tumango si Yang Kai. Bukod dito, isa ka na ngayong spirit grade alchemist. Hindi lang nahihigitin ng iyong alchemy skills ang mga matatandang tulad namin, ngunit malaki rin ang naiambag mo sa Profound Pill Sect. Ikaw ay higit na kwalipikado na maging isa sa mga elder sa Profound Pill Sect. Ano sa tingin mo, Marshal Nephew? Natigilan si Yang Kai. Hindi niya akalain na magpo-propose si Bailey Yunsang ng ganoon. Hindi mahalaga sa kanya kung siya ay naging elder o hindi, kaya tumango lang siya. Ipauubaya ko sa iyo ang pagsasaayos, Sect Master. Mabuti. Pagkatapos ng napakaraming taon, ang Profound Pill Sect ay magkakaroon ng isa pang elder sa aming hanay. Ang buong mundo ay magdiriwang kasama natin. Nakangiting hinaplos ni Bailey Yunsang ang kanyang balbas at umalis. Tumingin si Dan Chengzi sa direksyon kung saan umalis si Bailey Yunsang at tinapik si Yang Kai sa balikat. Mukhang malaki ang pag-asa ng Sect Master sa iyo. Malamang ay plano niyang hayaan kang pumalit bilang susunod na Sect Master. Nagulat si Yang Kai. May ganoong intensyon ba ang Sect Master? Napangiti si Dan Chengzi. Bakit pa siya sabik na maging elder ka? Matanda na kami at maaaring wala pang maraming taon para mabuhay. Sa alchemy man o sa martial daw, ang iyong kakayahan ay ang pinakamataas sa Profound Pill Sect. Ang ibigay sa iyo ang sekta ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi alam ni Yang Kai ang sasabihin. 10 taon na ang nakalilipas, nagdulot siya ng malaking kaguluhan sa Profound Pill Sect at halos masunog ang lahat ng kanyang tulay sa kanila. Mahirap isipin na siya ngayon ay sinasanay bilang kahalili nito. Nang sabihin ni Bailey Yunsang na ang buong mundo ay magdiriwang kasama natin, naisip ni Yang Kai na sinabi lang niya ang mga salitang iyon dahil sa kaligayahan. Sa katotohanan, ang balita ng kanyang elder promotion ceremony ay talagang kumalat sa buong mundo. Ang Profound Pill Sect ay malawakang namamahagi ng mga imbitasyon, na nag-iimbita sa lahat ng mga sekta sa Divine Armament World na saksihan ang seremonya.
Bilang isa sa 10 Great Sect, at isang mahusay na puwersa na pinangangasiwaan ng mga alchemist, natural lamang sa lahat na ipakita ang kanilang paggalang sa Profound Peel Sect. Pagkalipas ng 2 buwan, ang buong Profound Peel Sect ay nag-uumapaw sa kasiyahan. Marami silang bisitang dumalo, at halos lahat ng sect sa Divine Armament World na may ilang impluensya ay nagpadala ng mga kinatawan. Ang Profound Peel City ay napakasikip sa isang punto, kaya't kahit ang labas ng lungsod ay hindi naligtas. Sa buong kasaysayan, ito ang unang pagkakataon na ang Elder Promotion Ceremony ay naging isang engranding kaganapan na halos kinasasangkutan ng buong Divine Armament World. Nalaman ng mga kinatawan ng iba't ibang dakilang puwersa kung gaano kahanga-hanga ang bagong Elder ng Profound Peel Sect sa panahong ito. Kung hindi pinahalagahan ng Profound Peel Sect ang Elder na ito, hindi sana sila magdaos ng ganoong engranding event. Sa makatuwid, ang pangalan ni Yang Kai ay nakilala sa buong mundo sa isang gabi. Hindi mabilang na mga tao ang napuno ng kuryosidad tungkol kay Yang Kai. Sa kasamaang palad, walang gaanong impormasyon ang maaaring itanong tungkol sa kanya dahil siya ay nasa retreat sa nakalipas na 10 taon. Ang mga tsismis na kumakalat sa mga tao ay nagsasabing ang bagong elder na ito ang dahilan ng mabilis na pag-unlad ng Profound Peel Sect sa paglipas ng mga taon. Bukod dito, ang elder na ito ay maaaring pukawin ang taginting ng Medicine King Furnace at maunawaan ang mga misteryo ng Grand Dao Divine Tone. Siya lang ang nag-ambag ng 12 ng mga recipe ng tableta na hindi kailanman umiral sa Profound Peel Sect. Ang kanyang mga kontribusyon ay nagtaas ng alchemic Dao ng buong Profound Peel Sect ng malaking margin. Maging ang Sect Master ng Profound Peel Sect, si Bailey Yunsang, ay bumantong hininga sa kanyang kawalan ng kakayahan pagdating sa kanyang sariling mga tagumpay sa alchemic Dao. Si Yang Kai ay karapat-dapat na kilalanin bilang ang pinakadakilang alchemist sa Divine Armament World. Hindi na kailangang sabihin, ang iba pang mga alchemy sects ay tumangging kilalanin ang titulong ito. Sa panahon ng Elder Promotion Ceremony, nagpatuloy pa sila sa pagpapadala ng ilang spirit grade alchemist upang makipagkompetensya kay Yang Kai sa alchemy sa batayan ng pag-aaral. Walang nakakaalam ng kahihinatnan ng kompetisyon, ngunit ang mga spirit grade alchemist ng mga dakilang puwersang iyon ay agad na pumasok sa pag-atres pagkatapos bumalik sa kani-kanilang mga sekta at wala nang balita mula sa kanila pagkatapos. Ang pinakamalaking bentahe ng pagiging elder ng Profound Peel Sect ay na si Yang Kai ay maaaring maging Master of a Spirit Peak, na pagmamay-ari ng isa sa kanyang sarili. Dati siyang nakatira sa Fixed Moon Peak, ngunit maraming iba pang Heaven Grade Alchemist ang nakatira din sa Fixed Moon Peak. Si Gao Zinpang ay isa sa kanila. Ngayon na siya ay isang elder ng Profound Peel Sect, lumipat si Yang Kai upang manirahan sa Limitless Peak sa halip. Pagkatapos ng seremonya, nanatiling buhay na buhay ang Limitless Peak. Ang ilang mga kamalig sa Limitless Peak ay napuno ng mga regalo mula sa hindi mabilang na mga sekta. Napakaraming mahalagang kayamanan na ang mismong tanawin ay masilaw sa isang tao. Kinailangan ni Yang Wei at Warong ng maraming araw upang ayusin at ikategorya ang mga regalo kasama ng isang grupo ng mga tagapaglingkod. Sa loob ng isang tahimik na silid, naglaro si Yang Kai ng isang bato na kasing laki ng melon. Ang kanyang Spirit Chi at ang Space Principles ay lumundag habang pinipino niya ang bagay sa kanyang kamay. Lahat sa Divine Armament World ay kahanga-hanga. Gayunpaman, ang pinakamalaking abala na hinarap ni Yang Kai ay walang mga tool sa pag-iimbak tulad ng Universe Bags o Space Rings. Sa tuwing naglilinang siya sa panahong ito, kumonsumo siya ng napakaraming mapagkukunan, at napakahirap na ilipat ang mga mapagkukunang ito nang walang katulad ng Space Ring. Higit sa lahat, hindi siya maaaring magdala ng marami kung maglalakbay siya sa labas. Maaari lamang siyang magdala ng ilang mga table tasks sa karamihan. Siya ay naghahanap ng isang pagkakataon upang pinuhin ang isang space ring sa buong oras na siya ay narito. Sa kasamaang palad, kahit na ang pinakamatalinong babae ay hindi nakapagluto ng pagkain ng walang kanin. Walang mga space spirit crystal sa mundong ito, kaya hindi niya nagawang pinuhin ang isang space ring. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita siya ng kakaibang mineral sa mga reg along ipinadala ng isa sa mga dakilang puwersa. Ang kakaibang ore na ito ay may mga katulad na katangian sa Space Spirit Crystal, na maaaring magpapahintulot sa kanya na gamitin ito upang pinuhin ang isang space ring. Sumayaw ang puting Alchemy Flame. Dahil ang Alchemy Flame na ito ay maaaring gamitin para sa alchemy, natural lamang na maaari rin itong gamitin para sa artifact refining. Kaya lang, walang masyadong alam si Yang Kai tungkol sa artifact refining. Kaya naman napakahirap ng pagpino sa bagay na ito. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga natamo sa Dao of Space ay medyo malalim, kaya hindi dapat maging problema ang pagpino ng isang simpleng space ring.